Isang grupo ng mga adventurers na may 3 party members ang patungo sa lugar ng area boss upang e-challenge ito. Pagpasok nila sa loob ng isang malaking puno na pugad ng area boss ay agad nilang ikinagulat ang kanilang nakita, isang gagamba na may clown-like pattern sa kanyang likod. Ito ay ang clown spider. Sina Sunraku at Emol ay papunta rin sa lugar kung nasa ng area boss. Pagdating sa labas ng malaking puno ay hindi sila makapasok dahil nasa loob pa ang 3 adventurers na kinakalaban ng clown spider. Maya't maya, isa sa mga ito ang nalaglag mula sa taas at himalang nakasurvive sa fall damage na natanggap nito mula sa pagkalaglag. Ngunit hindi siya nakasurvive sa malaking bato na nalaglag kaya patay agad ang adventurer na ito. Dahil dito ay available na ang area para sa next challenger kaya agad na pumasok si Sunraku at Emol. Pagpasok sa loob ay sinabi ni Sunraku kay Emol na gusto niyang e-solo kill ang area boss na ito sa isang run lang at walang damage na matatanggap. Dahil handa na si Sunraku ay agad niyang inakyat ang dingding papunta sa kinaroroonan ng clown spider at iniwasang maidikit sa mga sapot. Habang paakyat at palapit sa pwesto ng clown spider ay mas dumarami ang mga sapot. Kaya iniisip ni Sunraku kung alin sa kanyang mga bagong skills ang magandang gamitin sa ganong sitwasyon. Dahil sa kanyang pakikipaglaban sa Vorpal Arena ay nag-level up siya at nakakuha ng mga bagong skills, gaya ng Rush Slash, Level 5 Loop Slash, Quick Spin, at 1 Bolt Leap. At naging level 6 na ang kanyang Axle skill na nagbibigay ng temporary boost sa strength at agility stats. Patuloy siya sa pag-akyat nang biglang isang malaking bato ang gumugulong pabagsak sa kanyang harapan ngunit madali niya lang itong naiwasan dahil nakita niya na ang trick na iyon nung nabagsakan ng ganun ang isang adventurer. Matapos iwasan ang malaking bato ay agad siyang nag-activate ng bagong skill na 1 Boat Leap. Ang skill na ito ay hango sa 8 Boat Leap ng isa sa mga Japanese figure na si Minamoto no Yoshizune. Gamit ang skill na ito ay mabilis na nakaakyat si Sunraku, ngunit sa kanyang harapan ay punong-puno ng napakaraming sapot kaya nag-alala si Emol na baka maidikit si Sunraku sa mga sapot. Ngunit hindi makapaniwala si Emol nung nakita niya na hindi naidikit si Sunraku nung humawak siya at tumungtong sa sapot. Ipinaliwanag ni Sunraku na ang parteng horizontal at radial na linya ng sapot ng gagamba ay hindi madikit dahil ang mga gagamba ay nagpro-produce din ng sapot na hindi madikit upang gamiting tulay o daanan upang hindi sila maidikit sa sarili nilang sapot. Nagsimulang magsilaglagan ng mga malalaking bato kaya agad na ginamit ni Sunraku ang kanyang level 6 na Axle skill para sa dagdag na agility at strength upang maiwasan ang mga bato at mas mabilis makaakyat paitaas sa sapot. Namangha si Emol sa moves ni Sunraku at nagmadali siyang iwasan ang mga nagbabagsakan ng mga malalaking bato. Matagumpay namang nakaakyat si Sunraku at naabot na niya ang kinaroroonan ng clown spider. Agad siyang inatake nito ngunit iniiwas niya ang kanyang katawan upang hindi siya matamaan. Pagkaiwas niya sa ataking iyon ng clown spider ay ginamit niya ang sapot na parang trampoline at nag-perform ng backflip sa ere upang maging buwelo para sa kanyang bagong skill na loop slash. Dahil sa ataking iyon ni Sunraku ay nadamage niya ang kanang paa ng clown spider. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang muling umatake, sunod ay ginamit niya ang kanyang skill na rush slash. Isang skill na may mabilis at sunod-sunod na pagsaksak sa kalaban. Ininde ng clown spider ang loop slash rush slash combo ni Sunraku kaya nahulog ito. Akala ni Sunraku ay diretso itong mahuhulog, ngunit plano lang pala ito ng clown spider upang mag-iba ng posisyon. Ngunit napansin agad ito ni Sunraku at agad niyang ginamit ang kanyang throwing knife upang pigilan ang binabalak ng clown spider. Dahil dito ay tuluyang nahulog ang clown spider ngunit hindi sapat ang fall damage upang mamatay ito. Nakita ni Sunraku na buhay pa rin ang clown spider at napansin niya ang mga malalaking bato at troso na nakasabit na ginagamit ng clown spider sa pag-atake sa mga adventurers. Bago pa man makarecover ang clown spider mula sa pagkahulog sa itaas ay sunod-sunod siyang nabagsakan ng malalaking bato at kahoy. Ipinatikim ni Sunraku sa clown spider ang sarili niyang trick upang ma-feel din ng clown spider kung ano ang pakiramdam kapag nabagsakan ng malalaking bato at kahoy. Tuwang-tuwa naman si Emol sa ginawang iyon ni Sunraku. Sa kabila ng masakit na pinagdaanan ng clown spider ay nakasurvive pa rin ito at hindi pa rin namamatay. Bumaba si Sunraku upang lapitan at tapusin ang clown spider, nasabi niya sa kanyang sarili na kung hindi niya kayang makatalo ng isang low-level na area boss sa harap-harapang laban ay hinding-hindi niya makakaya na talunin ang Lycagon sa kanilang susunod na encounter. Agad siyang inatake ng clown spider, ngunit gamit ang kanyang one boat leap skill ay nakailag siya at nakalundag ng mataas sabay binanatan niya ang likod ng clown spider ng spiral edge skill. At tuluyan niyang natalo ang clown spider, ang area boss ng Prismatic Forest Grotto. Agad siyang pinuri ni Emol dahil natalo niya ng mag-isa ang area boss nang hindi namamatay at walang natanggap na damage. Pagkatapos ng kanyang laban ay nakatanggap siya ng mail galing kay Pencil Gun. Samantala, sa isang marshland bago makarating sa third Rema ay may isang player na mabilis na nasolo kill ang area boss na Mud Digger. Sa larong Berserk Online Passion ay siya si Moder Katso. Katso Tataki naman ang kanyang pangalan sa Unite Rounds. At sa SLF ay siya si Oi Katso.
Babae ang napili niyang gender ng kanyang avatar at monk ang class ng kanyang character. Gaya ni Sunrako, nakatanggap rin siya ng mail mula kay Pencil Gun tungkol sa kanilang meeting sa larong Unite Rounds. Samantala, sa labas ng game, nasa shop ni Mana si Ray Saiga, na kwento ni Ray ang tungkol sa nangyari at natuwa naman si Mana dahil nakapag-send na ng friend request si Ray kay Rakuro sa SLF. Sinabi ni Ray na kung hindi dahil sa encouragement ni Mana ay hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na mag-send ng friend request kay Rakuro. Sinabi rin ni Ray kung gaano siya humahanga kay Rakuro, hindi lang dahil sa nilaktawan niya ang tutorial town kundi dahil meron na rin itong kasama na Vorpal Bunny na nakakapagsalita. Natuwa naman si Mana sa mga kwento ni Ray at sinabi na maaaring nagpo-focus lang sa paglalaro ng SLF si Rakuro kaya ilang araw na rin itong hindi nakakadalaw sa kanyang game shop. Pagkatapos ng kanilang usapan ay lumabas na si Ray upang magtungo sa gym para sa kanilang judo practice. Napatigil siya sa paglalakad at napansin niya si Rakuro na nasa loob ng grocery store kaya agad siyang napatras at palihim na pinagmasdan si Rakuro. Habang nasa grocery store ay nagbabasa si Rakuro ng magazine tungkol sa mga VR games, dito ay nabasa niya ang interview sa pro player na si Katso at kay Omi ang totoong pangalan nito. Dahil sa nabasa niya ay natawa na lang si Rakuro at naisip na isa talagang trash talker ang tropa niyang si Katso. Kaya siguro Oikatso o Oikazo ang player name ni Katso sa SLF dahil katunog ito ng Oikuso na ibig sabihin ay hey shit o hey fucker. Nabasa rin ni Sunrako ang tungkol sa ilalabas na Summer Major Update sa SLF, madaragdagan ang laro ng Severed Sea at Frontier Fleet, bagong continent at bagong class job. Nabanggit din ni Pencil Gun ang tungkol sa SLF Major Update sa naganap nilang meeting sa larong Unite Rounds. Sa flashback ng kanilang naganap na meeting kahapon, una ay nagpasalamat muna si Pencil Gun sa pagpayag at pagdalo ni na Sunrako at Katso sa kanyang imbitasyon. Nabanggit niya sa dalawa na ang huling time na nagkaharap-harap sila ay nung inatake ni na Sunrako at Katso ang castle ni Pencil Gun. Sinabi naman ni Katso na ideya ni Sunrako na i-assassinate si Pencil Gun dahil mukhang masaya daw gawin iyon at inamin din ni Katso na gusto rin niya ang ideyang iyon ni Sunrako, sabay nagtawanan ng dalawa dahil naalala nila kung paano pinasabog ni Pencil Gun ang buong kastilyo at namatay silang lahat, pati ang 80 players na guard ni Pencil Gun. Nabwisit si Pencil Gun kaya pinatigil niya sila at sinabing pag-usapan na nila ang sadya ng kanilang meeting at agad naman tumigil at nag-behave ang dalawa. At straight to the point na sinabi ni Pencil Gun na kung papayag ba silang dalawa na i-take down nilang tatlo ang isang unique monster. Nagtinginan muna ang dalawa bago nagulat sa sinabi ni Pencil Gun. Nakaramdam ng excitement si Katso dahil gustong-gusto niyang maranasan ang makipaglaban sa isang unique monster. Sinabi ni Pencil Gun na ang unique monster na target nila ay ang Weizaimon the Tomb Guard. Hindi pa rin makapaniwala si Sunrako sa sinabi ni Pencil Gun dahil ang akala niya ay magpapatulong lang ito sa pag-raid o pag-ambush sa mga kalaban nilang clan sa SLF. Agad na itinanong ni Sunrako kay Pencil Gun kung may pag-asa ba silang manalo sa unique monster na ito kung tatatlo lang silang lalaban dito. Sumagot naman si Pencil Gun at sinabing hindi mahalaga ang bilang o ang dami ng players na lalaban sa monster na ito dahil nasubukan na nila itong kalabanin kasama ang 15 na pinakamalalakas na members ng Oshirekai ngunit hindi sila nagtagumpay na talunin ito. Napatanong si Katso kung ang monster ba na ito ay nagkakaroon ng mas mataas na attack damage at HP kapag mas maraming players ang sabay-sabay na lumaban dito at sumagot naman si Pencil Gun na parang meron ngang ganong buff ang monster na ito at sinabing hindi muna siya magbibigay ng dagdag na impormasyon tungkol sa monster na ito hanggat wala pa silang napagpasyahang kasunduan. Dagdag ni Pencil Gun na meron lang silang isang chance na labanan ang Weizaimon at gagawin nila ito after 2 weeks pagkatapos mailabas ang summer update sa SLF. Nagtataka si Sunrako at nag-iisip kung bakit sila ni Katso na baguhan at low level ang pinili ni Pencil Gun imbes na ang mga nasa top rank at mga high level players. Nahulaan naman ni Pencil Gun ang iniisip ni Sunrako at sinabing hindi magiging problema kung mababa man ang level nilang dalawa ni Katso dahil ang kailangan niya ay ang kanilang player skill. Pinili niya si Katso dahil isa itong pro gamer at isa siya sa pinaka-the best na player sa mga fighting game sa buong Japan at kasali din siya sa isang professional gaming team. At si Sunrako na isang trash gamer dahil sa di na mabilang sa dami na nalaro at natapos niyang trash games ay magagamit niya ang skills at experiences sa mga ito upang maging advantage sa Shangri-La Frontier. Naiintindihan ni Sunrako na gustong talunin ni Pencil Gun ang unique monster na ito, ngunit nais malaman ni Sunrako kung ano ang dahilan kung bakit gusto itong talunin ni Pencil Gun. At sinabi rin na kung kailangan niya talaga ng tulong nila ay dapat sabihin muna ni Pencil Gun ang buong kwento at dahilan ng misyon na ito. Pumayag namang magkwento si Pencil Gun ngunit uunahin muna nilang pag-usapan ang kanilang plano at strategy sa pag-takedown sa Weizaimon. At dyan nagtatapos ang flashback ng kanilang meeting na naganap sa Unite Rounds. Balik sa realidad, paglabas ni Rakuro sa store ay naglakas loob si Ray na batiin siya, ngunit hindi maalala ni Rakuro kung ano ang pangalan ni Ray, ang alam niya lang ay kaklase niya ito last year, kaya pinilit niya itong alalahanin at kalaunan ay naalala niya na Saiga ang last name nito.
Natuwa naman si Ray dahil naaalala pa rin siya ni Rakuro at nabanggit din ni Ray ang tungkol sa paglalaro ni Rakuro ng SLF at nasabi rin ni Ray na naglalaro din siya ng ganon. Sinabi ni Ray kay Rakuro na gusto niyang makasama siya sa paglalaro ng SLF pero hindi ito narinig ni Rakuro dahil bigla siyang nakatanggap ng mail galing kay Pencil Gun. Sa natanggap niyang mail ay nabasa ni Rakuro na gusto ni Pencil Gun na magmadali siyang mag-login sa SLF upang makapag-umpisa na agad sila sa pag-grind ng levels kasama si Katso. Kaya nagpaalam na siya kay Ray at nagmadaling umuwi sa kanilang bahay upang mag-login sa SLF. Masaya naman si Ray dahil sa wakas ay nakausap na niya sa personal si Rakuro. Pagdating sa kanilang bahay ay agad na nag-login si Rakuro sa SLF. Paggising niya sa isang inn ay agad siyang binati ni Emol. Pagbangon ni Sonrako ay agad itinanong ni Emol kung ano ang plano nilang gawin ngayon. Sumagot naman si Sonrako at sinabing bago niya sabihin ang gagawin nila ngayon ay may importante muna siyang sasabihin kay Emol at sinabi ni Sonrako na after 2 weeks ay makikipaglaban siya sa Weizaiman the Tomb Guard kaya pagdating ng araw na iyon ay alisin niya muna si Emol sa kanyang party. Nang marinig ni Emol ang sinabi ni Sonrako tungkol sa plano niyang pakikipaglaban sa Weizaiman ay lubos niya itong ikinagulat at ikinabahala at nagmamadaling nag-open ng teleport gate papunta sa Rabetuza upang agad na ibalita sa kanyang ama at boss na si Baisash ang tungkol sa planong ito ni Sonrako. Ang dahilan kung bakit hindi isasama ni Sonrako si Emol sa laban nila sa Weizaiman ay dahil sa sinabi ni Pencil Gun sa naganap nilang meeting sa Unite Rounds na kapag ang isang NPC ay namatay, hindi na ito magre-respawn.